Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo. Muli po ngayong gabi ay binigyan tayo ng ating pong Panginoon ng isang pagkakataon muli ayon po sa kanyang biyaya at sa kanyang pong katapatan at pagpapala sa atin upang sa ganon ay may pagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral ng kanyang pong salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Sapagkat ang ating pong Diyos ay tunay na matapat sa atin at napakahalaga po mga kapatid at kaibigan sa Panginoon na kinikilala po natin at pinangahawakan natin yan sa ating pong mga sarili, ang katapatan po ng ating pong Panginoong Diyos, na siya pong Ama natin sa Espiritu, sapagkat hindi po siya nagsasawa na tayo po ay kanyang mapangaralan ng kanya pong banal na salita, sapagkat ito nga po ang kailangan natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay bilang isang anak niya, bilang isang Kristiyano, habang tayo po ay namumuhay dito sa sanlibutan, hindi para sa ating sarili, kung hindi para maging patutuo ng ating pong Panginoong Hesukristo, upang sa ganon ay marami pa ang makakilala sa Kanya at katulad natin ay masumpungan din po nila ang tunay na kaligtasan, sapagkat yan po ang layunin ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat tao na Kanyang nilalang, ang sila ay makasumpong ng kaligtasan. Gaano man katagal yung kanilang pagdedesisyon na manumbalik at manampalataya sa Panginoong Kristo, ang ating pong Diyos ay matyagang naghihintay. Katulad po ng kanyang katyagaan sa titrain po sa atin, at maging sa paghihintay niya rin sa atin na kanyang mga anak, na tayo po ay kusang loob na magpasakop at magpagamit po sa kanya. At matyaga rin po siyang naghihintay sa atin at talagang atin pong kumbaga gawing pangunahin sa ating pong mga sarili, sa ating buhay, ang ating paglago sa ating pong buhay Kristiyano, at ang ating pong talagang taus-pusong pagpapahintulot sa Kanya na tayo po ay Kanyang magamit para sa Kanya pong gawain habang tayo po narito sa sanlibutan. Ganun po katyaga ang ating Panginoon, kaya tayo po ay dapat na magpasalamat sapagkat meron tayong ganitong klase ng Diyos na matapat at mahaba ang Kanyang pagtsatsaga na naghihintay sa atin upang atin pong ipagamit ng buong buo ang ating mga buhay, kasama ang ating katawang lupa, ang ating sarili, ating puso, sa Kanya po bilang Kanyang instrumento para sa Kanya pong gawain. Kaya ito pong gabing ito ay patuloy nating ibilang na isa pong napakalaking pagpapala sa atin, sapagkat patuloy po ang pagpapahayag ng ating Diyos ng Kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa gabing ito, sapagkat muli ay inyong binuksan ang pagkakataon sa amin upang kami ay patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa patuloy na pagiging bukas ng iyong
biyaya at pagpapala para sa amin upang tanggapin ang amin pong mga papuri at mga pagpapasalamat at pagsamba sa inyo aming Ama. At ngayong gabi ay muli kinikilala namin ang pagkakataong ito na punong-puno ng iyong pag-ibig at kalayaan na muli gabi ng iyo pong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay upang kami patuloy na mapalakas sa aming pananampalataya sa inyo at patuloy mapalakas sa buhay, mapalago sa buhay Kristiyano at patuloy na malinis sa lahat ng mga karumihan at patuloy na lumago sa kabanalan at sa katuwiran. At kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo na may kababaan ng loob at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagiging pagkakasala sa inyo sa isip, sa salita at sa gawa. At pakabanalin niyo po kami upang sa ganoon ay patuloy na makapaghari sa amin ang Panginoong pong Hesukristo at kami rin ay maging katanggap-tanggap muli sa inyo sa gabing ito. At amin pong pinagpapasalamat ang patuloy na pangungunat gabay sa amin ng Banal na Espiritu o sa bawat araw at maging sa gabing ito muli niya kaming ginabayan, pinangunahan upang join kami muli dito po sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita dito sa aming online Bible study. At dalangin namin na kami po muli inyong bigyan ng sapat na kaunawaang pang-espiritu upang mga salita niyo maging pagpapala sa amin. Patuloy niyo saway ng dyablo at ang mga alipin niya at ang pagkilos at pagtuturo ng banal na Espiritu ay manaig sa amin upang maunawa namin ang inyong salita at patuloy niyo hawakan ng internet upang maging maganda po ang signal sa bawat isa. Ito po ang aming papuri, pasalamat at dalangin, alang-alang lamang sa matamis na pangalan ng inyong bugtong ng anak ng aming tagapagligtas at Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay hango po sa aklat ng Lucas sa kabanatang 24 at sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 12. Nais ko po kayong anyayahan na inyo pong buksan ang inyong mga Biblia diyan sa Lucas kabanatang 24, mga talatang 1 hanggang 12. Babasahin ko po at sundan ninyo ng inyong mga mata. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila ay nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. At nangyari na samantalang sila ay titilihan dahil dito, narito tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. At nang sila ay nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, "Bakit tinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa, na sinasabi, kinakailangan ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangon muli sa ikatlong araw." At naalala nila ang kaniyang mga salita at nagsibalik mula sa libingan at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng mga iba pa. Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana at si Maria ang ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan.
Datapot nagtindig si Pedro at tumakbo sa libingan, at nang siya ay tumungo, pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga kayong lino na nangasa isang tabi, at umuwi siya sa kaniyang bahay na nanggigilalas sa nangyaring yaon. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito po sa talatang 4 ay nababasa po natin dito yung pong salitang nangatitilihan. Ano po? Nangatitilihan. At ibig sabihin po niyan ay naguguluhan o nalilito. No? Naguguluhan o nalilito. At yan po ang paksa na ating pong pagbubulay-bulayan o pag-aaralan ngayon pong ang gabi. Ang naguguluhang puso o nalilitong puso. Ayan. Yan po ang ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral natin ngayon pong gabi. Bagaman ang kasaysayan po dito sa ating binasa, sa ating teksto ay patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoong Hesus. Ngunit ang atin po namang bibigyan ng pansin ay ang kaguluhan na nangyari sa puso at isipan nito pong mga babaeng ito na pumaroon po sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang bagay po yan, ang pagkaroon ng kaguluhan nila. Una po ay ang kanilang suliranin habang pumaparoon sila sa libingan, ang kanilang katanungan, sino ang magbubukas o gugulong ng bato o tutulong sa atin upang maigulong ang bato, na nakatakip po doon sa pintuan ng libingan ng Panginoong Jesucristo upang sa gayon sila ay makapasok. At ang ikalawang na pangyayaring pagkaguluhan ay itong pagkamangha nila na nakita nila na nakabukas na, at nang sila ay pumasok doon ay hindi nila nasumpungan ang bangkay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Matapos na kanila pong inihanda ang mga pabango at yung pong mga ungento na kanila pong ipapahid sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, pagka umaga po, hanggang maaga, yan sa ikatlong araw ng pagkamatay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Namatay pong Panginoong Jesucristo ng Biyernes, Sabado, yung pong ikatlong araw ay araw ng Linggo, na kung saan siya rin po naman ay nabuhay na maguli. Ito po mga babae, ito hindi po nila inaasahan na mabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ito po ay kanyang nailathala sa kanila, at hindi nila inaasahan na sa kanilang pagparoon sa kanyang libingan ay hindi na nila masusumpungan ang kanyang bangkay o ang kanyang katawang lupa. Ang inaasahan nila ay nandoon pa rin. Kaya nga gagawin nila itong kanilang ministeryo, na papahiran ng mga pabango at ungento. Ito pong katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yan po ang kanilang layunin ng pagtungo doon, upang ilagay ito pong inihanda nilang mga pabango. Ngunit, ang kanila pong suliranin na una ay sino ang tutulong sa kanila upang igulong ang batong nakasara sa pintuan ng libingan. Yan po yung katanungan na maliwanag. Ang kanila pong sinasabi, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Yan po yung makikita natin sa aklat po ng Marcos.
aklat po ng Marcos. Tignan niyo po ang inyong mga Biblia. Marcos, sa kabanatang 6, sa kabanatang 16 po, sa talatang 3. Kabanatang 16 sa talatang 3 ng Marcos. Hindi po 6, kung hindi 16. Ito po ang sinasabi sa talatang 3. At kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? No? Yun po yung katanungan nila, at isa yan po sa nagbibigay ng kaguluhan sa kanilang puso. Alam niyo po, ayon sa salita ng ating Panginoon, ay silyado po yung pong bato na isinara doon po sa pintuan ng libingan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po, ikalawa, ay gwardyado ng mga sundalo ng Roma. At hindi po maaaring buksan ng mga sundalo ng Roma na nakabantay sa libingan ng Panginoong Hesus ang pintuan, no, upang makapasok itong mga babae na isagawa ang kanilang ministeryo sa Panginoong Hesus, sapagkat sila yung mga tinatawag na mga pag mayroong namamatay, yung pong mga binabayaran na para umiyak, parang ganon, sa English, mga weeping women, para umiyak kapag mayroong mga namamatay. So kumbaga hindi mahalaga yun sa mga sundalo ng Roma. At yan po ang kanilang suliranin, ng kanilang mga puso. Nais nilang paglingkuran ang Panginoong Hesus, ngunit papaano sila makakapasok sa libingan upang pahira ng pabango ang katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, sandali po nating pukawin ang ating pong mga kaisipan dito po sa mga babaeng ito. Atin pong ituon ang ating pong mga kaisipan sa ating pong mga sarili. Sapagkat katulad po ng mga babaeng ito, marahil marami sa atin ngayon, sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, ang mayroon din pong naguguluhang puso. Marahil yan ang iyong kalagayan sa mga panahong ito. Maaaring iba't ibang pangyayari ang inyong nararanasan at punong-puno ng kalituhan ang inyong mga puso. At punong-puno ng katanungan. Marahil nalilito kayo sa mga pagkilos na ginagawa ng Panginoong Diyos sa inyong personal na buhay, at hindi ninyo maunawaan kung ano ang layunin at ibig sabihin ng ating pong Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga sirkumstansya, marahil, o sa kanyang salita na ating pong naririnig o nasisilayan mga sirkumstansya sa ating pong nararanasang sirkumstansya sa ating mga sariling buhay. Alam niyo po, ano man ang inyong suliranin sa mga panahong ito, nais ko lamang pong ipaabot sa inyo. Ito po'y nanggaling naman, nakikita at pag-aaralan natin sa salita ng ating Panginoon, at nais ko lamang ipaalala sa inyo na ang ating pong Panginoong Hesus ay matyagang naghihintay sa iyo upang idulog mo sa Kanya ang iyong naguguluhang puso. Sabihin mo sa Kanya, ano ang nilalaman ng iyong puso? Ano ang nandyan sa iyong puso? Ano ang iyong mga kagulumihanan? Katulad po ng Kanyang ginawa sa mga babaeng ito.
Yan po sina Maria, sina Juana, sina Salome at yung iba pa pong mga kababaihan na tagasunod na tapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa. At itong mga babaeng ito yung pong tumutulong sa kanya pong ginagawang gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas ng mga maraming mga tao. At hanggang sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing ay nakikita po natin ang katapatan. Ito po mga kababaihan ito. Ano? Ganun po sila katapat na tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ay napaganda pong halimbawa sila sa atin na dapat po nating tularan ang kanila pong katapatan. Hindi katulad po ng mga disipulo nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay na, ay sila ay nagsibalikan na sa kanilang mga dating mga trabaho. Ano po, ngunit ito po mga babaeng ito ay naging nanatili po silang matapat sa ating pong Panginoong Jesus. At ito nga makikita natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus naman. No? Upang ang kanilang naguguluhang puso ay magkaroon po ng kaliwanagan at katuwaan. No? Habang sila po ay namumroblema, pinag-uusapan kung paano nilang mabubuksan yun at sinong tutulong sa kanila kasi mabigat po yung bato, malaking bato, hindi nila kakayanin. Ano? Sino ang tutulong na maggulong ng batong yun upang mabuksan ang pintuan? Sa kanila palang pag-uusap, ito po ay ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Kanya nang iginulong ang bato upang mabuksan ang pintuan, nang sa gayon ang mga babaeng ito ay makapasok sa loob. Ano po? Kaya nga sila rin ay namangha nung makita nila, nakabukas na pala eh. No? O nasolusyonan po yung kanilang suliranin na sino ang magbubukas. Mayroon ng pagdating nila, nakabukas na dahil may nagbukas na. Ayon po sa salita ng Panginoon, isang anghel ng Diyos ang bumaba at iginulong po iyang bato na yan. Ano po? Dito po ay maliwanag na makikita natin na mismo ang Panginoong Diyos ang lumutas ng kanilang problema. No? Bagamat, sa kanilang pagpasok sa loob ng libingan ay muli silang naguluhan sapagkat hindi nila inaasahan na wala doon ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang inaasahan nila ay nandoon makikita nila at kanilang paglilingkuran ito sa pamagitan ng pagpunas o pagbanyos nitong mga inihanda nilang mga pabango. Ngunit makikita po natin, katulad po dito sa talatang, balikan po natin ang ating pong teksto sa Lucas, kabanatang 24, no? Sinabi po ng anghel sa kanila, wala siya rito sa talatang 6 po, ano? Datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa. Na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa 3 araw. At naalala nila ang kaniyang mga salita. Ayun po, ano? Nakalimutan kasi nila yan nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Ngunit dito po makikita natin ang talagang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, no? Ay kanyang binuksan ang kanilang kaisipan at pinaalala kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, no? Na siya ay babangon sa 3 araw. O, 2 bagay na po nakita natin na binigyan po ng kalunasan ng Panginoong Diyos ang kalituhan
kaguluhan, no, yung pong sinasabi rito, nangatitilihan sila, no? Yan po ay binigyan ng pagpapaliwanag ng ating Panginoong Diyos upang mawala yung kanilang pagtitilihan na yan, no? At mabuo muli yung pong kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po nagpapatunay, no, na ang kalutasan ng ating pong mga suliranin ay nasa kamay po ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay ating makakamtan kung tayo ay lalapit sa Kanya na may kababaan ng loob at lalo tigit na mayroong pananampalataya. At yan po ang eksaktong paanyaya ng ating Panginoong Diyos o ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Mateo sa kabanatang 11, talatang 28 hanggang sa talatang 29. No, Mateo, kabanatang 11, talatang 28 hanggang sa talatang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mismo ang Panginoong Hesukristo na po ang nagbigay sa atin ng paanyaya. Maliwanag po yan na sinasabi dito na nasa Kanya ang kalutasan na lahat ng ating mga suliranin, ang pagpapaliwanag sa ating mga kalituhan, mga puso, kaguluhan, at ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga puso nito po mga babaeng ito na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, binuksan niya ang pintuan ng kanyang libingan. Ako po ay naniniwala na ang pintuan ng pagpapala at ng kalutasan ng ating mga problema ay bukas po yan kahit sa mga panahong ito. Yan po'y laging bukas upang tayo po ay makapasok rito at masumpungan natin ang kalutasan ng lahat ng ating mga hinaing sa ating pong buhay. Bukas po yang pagpapala ng Diyos, yung kalutasan na yan ng ating mga suliranin, ay hindi po yan isinasara ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo ay nagbibigay ng kanyang paanyaya. Maliwanag ang kanya pong sinabi, di ba? Sa aklat ng Mateo, magsiparito sa akin, lumapit kayo sa akin. Kaya kaibigan, kapatid, kung ikaw ay may mga kagulumihanan sa iyong puso, mayroon kang mga kalituhan, mayroon kang mga pagkataranta, mayroon kang bigat na suliran dyan, pakinggan mo. Sorry po, Ilocano yun. Pakinggan mo. At sundin ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Pumarito ka, sabi niya. Kaya ikaw ay pumaroon sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Panampalatayanan mo ang Kanyang salita, sapagkat ang Kanyang salita ang iyong kailangan. Iyong kailangan ang Kanyang salita para sa iyong kalutasan ng iyong suliranin. Yan po ang ating Panginoong Diyos. Siya po'y laging handa na tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tumugon sa ating mga panawagan, kung tayo rin naman ay tutugon sa Kanyang paanyaya. Kailangan lamang po natin siyang kilalanin,
bilang ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kumpletong kumpiyansa sa Kanya. Yan po ang napakahalaga. Ang tayo ay magkaroon ng kumpletong kumpiyansa sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong po sa bawat isa sa atin ngayong gabi ay, kumpiyansa ka ba sa Panginoong Hesus? Kumpiyansa ka ba sa Panginoong Hesus? Ikaw na po ang sumagot niyan sa iyong sarili. Manalangin po tayo. Maraming salamat po aming dakilang Diyos sa salita mo na inyo pong ipinahayag sa amin ngayong gabi. Muli, kami ay inyong pinaalalahanan sa pamagitan ng iyong salita na ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming saklolo, ikaw ang aming kaligtasan. Kung mayroon kaming mga kagulumihanan o sa panahon na mga kalituhan at hindi maunawaan na pangyayari sa aming buhay, tulungan mo kami na alalahanin namin ang inyong paanyaya sa amin. Kami lumapit sa iyo at sapagkat ikaw nga ay handa na sumaklulo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo lang po kami na magkaroon ng matibay na pananalig sa inyo at kumpletong kumpiyansa sa inyo, Panginoon, upang aming matugunan ang iyong paanyaya sa amin at makalapit kami sa inyong mga paanan. Wala pong ibang Diyos na tunay na makakatulong sa amin kung hindi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay natatanging Diyos na totoo at natatanging Diyos na buhay, matapat sa amin at laging handang tumulong sa amin at magbigay ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan. Kami nagpapasalamat sapagkat mayroon kaming Diyos na katulad ninyo na matapat po sa amin. Purihin po kayo, dakilang Ama. Gamitin niyo po ang salita niyo ito na magsilbing kakarunungan, kalakasan ng buhay ng bawat isa amin sa Espiritu, upang kami ay patuloy na maging malapit po sa inyo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At yan po muli, mga kaibigan, kapatid, na samantalang nagtatapos sa pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po muli, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. How just His ways, how good His discipline.